Pinagsikapan kong pumasok sa malalim na ilog. Dinala ko ang mga king crab na ito. Para kumita ang boss ng 3 milyong tubo. Gongzang. Ang produksyon ng king crab na ito ay tumaas ng 3 beses. Kahit ang netong kita ay hindi bababa sa 1 milyon. Yung 30% na hati-hati na pinangako mo dati. Para sa hati-hati. Ikaw na maliit na kuti, ang bait mo talaga. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi nila. Nakikita ko sa'yo, nakakaawa. Bigyan kita ng 200 pesos. Yuko ka na lang at kunin mo. Zhang Hong Tao. Gamit ang data ng Ocean Current. Nakapag-produce ako ng milyon-milyong kita para sa'yo. Ibigay mo sa akin ang 200 na ito para makaalis ako. Bata, linawin mo ang mga bagay-bagay. Kung wala ang barko ko, yung lahat ng alam mo, ay para lang sa mga isda sa dagat. Kung gusto mo, kunin mo ang pera. Kung ayaw mo, umalis ka na. Si Ruyan, ikaw at si Zhang Hong Tao. Jiang Chen. Maghiwalay na tayo. Buntis na ako sa anak ni Tao Je. Anong paghihiwalay ang sinasabi mo, naghiwalay na ako? Matagal nang nangako si Hong Tao Je. Nabibigyan ako ng bahay sa sentro ng lungsod. Ikaw, pag nakita ko ang itsura mong mahirap, nawawalan ako ng gana. Huwag nang makipag-usap sa pulubing ito. Kapatid, dadalhin kita ngayon para bumili ng bag. Alam ko, si Kuya Tao ang pinakamabait sa akin. Tandaan nyo, may utang kayo sa akin. Babalik ko ang utang na may interes. Saan ang sigarilyo? Walang kahit isang sigarilyo sa bahay. Mukhang ito ay mga alaala na iniwan ng tatay. Tala ng paglalakbay. Pangatlo, paraan ng pagbaba ng kahon, ilubog ang kahon sa ilalim, ilagay ang pambaon sa malalim na bahagi nito. A-adjust ang bilis ng agos ayon sa paningin, panatilihing kalahati ang layo ng bungad ng kahon mula sa ilalim. Pangatlo, paraan ng pagbaba ng kahon, sekreto sa panghuli ng Emperor Crab. Ilubog ang kahon, adjust ang haba ng tali ayon sa bilis ng agos, panatilihing kalahati ang layo ng bungad ng kahon mula sa ilalim bago ito kunin. Pangatlo, paraan ng pagbaba ng kahon, ilubog ang kahon sa ilalim. Ang aming angkan, ang Jiang, ay may sekreto sa panghuli ng Emperor Crab. A-adjust ang haba ng tali ayon sa bilis ng agos, panatilihing kalahati ang layo ng bungad ng kahon mula sa ilalim. Maaari lamang kunin ang kahon kapag naniniwala. Kami ang Jiang. Nang angkan, may sekreto sa panghuli ng Emperor Crab, na nasa loob mismo nitong tala. Sekreto sa panghuli ng Emperor Crab. Kung totoong may kakayahan ang tatay ko, hindi sana siya namatay sa dagat noon. Sa lugar kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na agos. Matagal na, sa lugar kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na agos, Setyembre 15, buong bersyon, ang hangin ay lumilipat ng 23. Sa lugar kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na agos, Setyembre 15, malakas na hangin. Palaging may mga nanghuli ng pinakamalalaking alimasag. Point C. Dali, dali. Huwag magkamali, huwag magkamali. Sa lugar ng pagsasanib ng mga agos, may nangungunang king crab. Sa ganitong anyo ng vortex, pagsasanib ng mga agos. Parehong pagsasanib ng malamig at mainit na agos. Mukhang totoo ang sinasabi sa diary. Kaya pala ang nahanap ng tatay noon ay hindi basta-basta pangingistaan, kundi ang panahong pasukan ng king crab. Kung totoo ang koordinatang ito, mga huling-huli na alimango, kayang tapatan ang barko ni Zhang Hong Tao ng 1 taon. Zhang Hong Tao, maghintay ka lang sa akin. Si General Zhang Jiangshen ay nagtatanong tungkol sa pagpapahiram ng barko. Parang gusto nilang mag-isa lang talaga. Akala niya talaga ay kapitan na siya. Si Kuya Hong Tao, matigas ang ulo niya. Baka talagang pumunta pa siya. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, sino mang manghihiram ng bangka kay Jiang Chen, o kahit isang piraso ng yelo, ay makakalaban ako, si Zhang Hong Tao. Gusto kong makita.
Walang bangka, ano ang gagamitin niya para lumangoy? Walang yelo, ano ang ibebenta niya? Ano ang gagamitin niya para makabangon? Zhang, masyado bang matindi ito? Matindi, ito ay pagtuturo sa kanya ng tamang asal. Isang manggagawa. Naiwan ng amo, gusto pang kumagat ng buto ng mag-isa. Sa huli, babalik din siyang magmamakaawa. Pakiusap mo. Huli na ang pagbabalik niya sa pagmamakaawa. Kung talagang maglakas loob siyang maglayag sa sirang bangka. Siya lang ang walang alam sa kapahamakan. Kung sakaling may aksidente sa dagat, di pwedeng sisihin ang iba. Talaan. Jiang Chen, umalis ka na. Huwag mo kaming pahirapan. Nagrerenta lang ako ng bangka. Babayaran ko ang renta. Hindi ito tungkol sa pera. Kakausap lang ni Zhang. Sino ang nagpahiram sa'yo ng bangka? Walang bangka na makakapag-dock mula ngayon. Sino ang may lakas ng loob na humiram ng bangka ni Jiang Chen? Liu Huo Xiang Chan Liu Laofan, sino ang mailakas ng loob na humiram ng bangka ni Jiang Chen? Liu Huo Dikan Liu Bo, sino ang mailakas ng loob na humiram ng bangka ni Jiang Chen? 05:31 08:49 Liu Yuan Tong Chan Liu Dianban 3:31 minuto. Pipilitin kong hindi siya makasurvive sa dagat na ito. Kapatid, sinasaktan mo ang buong daungan ah. Ang kinatatakutan niya ay hindi ako na humihiram ng bangka. Ang kinatatakutan niya ay ang mawala ako sa kanya. Kahit na ganon, makakahuli pa rin ang alimasag. Kailangan ng anak ni Jiang Shuhai ng bangka. Sumunod ka sa akin. Bangkang paghampas ng alon. Noong panahon, ang tatay mo ang nagmaneho ng bangkang ito, na nagdala sa akin mula sa bagyo. TOG. Nagbigay na ng babala si Zhang Hongtao. Humiram ka ng bangka. Magagalit siya. Utang ko sa tatay mo ang buhay ko. Hindi ako utang kay Zhang Hongtao ng kahit anong pagkain. Bobo. 3,000 piso ang bayad sa bangka. Babayaran ko na lang pag nakabalik ako. Sumama ka sa kanya sa dagat. Nahihilo ako sa barko. Marunong kang magmaneho ng winch. Marunong kang ayusin ang bomba. Huwag nang magpaligoy-ligoy, sumakay na. Walang dapat hintayin. Kakatapos lang ng alon. Nandyan ang unang verification point sa malapit na dagat. Umalis na tayo ngayon. Kakatapos lang ng paglilinis ng barko. Ganito rin ginagawa ng tatay mo noon. Kapag nakita niya ang tamang alon, hindi na maghihintay. Kuya Chen, subukan muna natin ang bangka. Paano kung bumagsak tayo? Lalabas sa loob ng 15 minuto. Bumaba ang temperatura ng tubig ng 2 degree. Magkakaroon ng alon sa ibabaw ng dagat. Saan may alon? Totoong may alon na. Hindi ba ang mga hari ng alimango ay nasa malalim na dagat? Mayroon din sa malapit sa baybayin. Hindi ito ang kanilang pugad. Ito ang pasukan ng pag-akyat ng isda. 30 segundo. Basag na ang bangka sa alon. Nadapa na. Hindi nadapa. Puno ang kulungan. Puno na ang kulungan. Sabihin mo kay Zhang Hongtao, ang dagat na ito ay hindi apelyido ni Zhang. Hindi pwedeng mangyari. Paano niya malalaman ang puntong ito? Huwag magmadali. Ang pinakamataas ang presyo ang mananalo. Pare, magbibigay ako ng 150,000. Kukunin ko lahat ng bangka mo, isda at lahat. Napakamahal mo namang magbigay ng 150,000. Binibigay ko ang 200,000 para sa kalidad na ito. Pagpaplano at pag-aalaga ng pondo 803,200,222,305 maaaring ilagay sa pagkain 3,300.00,200 at 25.3 araw 963.00.
800,000 Sa buong umaga, nahuli namin ang mga alimango na naibenta ng 800,000. Ito pa ang pinakakamakailang tala. Tito J. Itong 300,000 ay para sa iyong investment return. Ikaw, bata. Talagang nakakuha ka ng alimasag na hari. Tio J. Salamat sa iyo, barkong ito na sira-sira. Marami akong nakuha ngayon. Bukas, handa na akong umalis patungong Devil's Reef. Maghahanap ng mas malaking alimasag na hari sa kailaliman. Magaling. Mas may potensyal ka kaysa sa tatay mo. Pero mag-ingat ka rin. Yung si Zhang Hong tao, masyadong maliit ang utak. Alam niya na kumita ka na. Hindi siya basta-basta titigil. Mag-alala ka lang, tiyo ko. Alam ko ang ginagawa ko. Ginoo Zhang. Yung batch ni Jiang Chen na king crab. Nabenta ng 800,000. 800,000. Dapat sana'y pera ko yon. Tao J. Swerte lang siya sa isang pagkakataon. Nakasalubong lang ng alon ng alimango sabay. Paano naman siya magkakaroon ng kakayahan? Isang trabahador na itinaboy ko palayo. Kahit na magpanggap pang magbago. Matagal ko nang sinasabi na wala kang halaga kapag wala ka na sa buhay niya. Mas lalo lang siyang masasaktan. Ilang tao ang pumunta sa pantalan. Isarado mo ang sirang bangka niya sa loob ng pantalan. Gusto kong makita. Paano pa siya makalalabas bukas ng daga? Naiintindihan ko na. Gaano kalaki ang kinita niya ngayon? Bukas, ipapakita ko sa kanya lahat ng kinita niya. Kuya Chen, naayos ko na ang YouTube ko. Pero una ko nang sasabihin, ako lang ang mag-aasikaso sa pagpapagawa ng barko. Hindi ako responsable sa panganib. Sa wakas, kompleto na ang mga kagamitan. Kailangan nating lumabas sa dagat ngayong gabi. Suriin ng mabuti. Nagsalita na si Tao J. Huwag nating hayaang makalabas sa dagat si Jiang Chen ngayong gabi. Nahanap na. Tama nga, itong sirang bangka. Jiang Chen. Akala mo ba, ligtas ka na sa barko? Lumabas ka dito, gago. Sige na. Sino sa inyo ang may lakas na lumapit pa? Ngayon, sabay-sabay tayong magiging inihaw. Natatakot man ako. Hindi ko maaring hayaan na masira ang bangka ng tito ko. Jiang Chen. Nababaliw ka na. Nakapag-alis siya sa atin. Magnetic storm at bagyong pangkaragatan. Walang gumaganang navigation system. Kailangan nating mabilis na makatawid sa dagat na ito. Kung hindi, anumang oras ay pwedeng magkaproblema. Chenji, sabi ko na bumili na tayo ng insurance. Ang mga alon ay halos kasing taas na ng gusali. Tumingin sa presyon ng langis. Sa ganitong pagkakataon, titingin pa sa presyon ng langis. Bumaba ang presyon ng langis. Wala tayong pagkakataon para matakot. Talagang may utang ako sa pamilya Jiang at sa tiyuhin ko. Mas malakas ang bagyo kaysa sa inaasahan ng ulat ng panahon. Kung ganito ang mangyayari, baka magkalas-kalas ang barko. Naalala ko na, mayroon pang mapa ng mga agos na iniwan ng tatay sa mga tala. Nauti ka. Ito pala ay nabuo mula sa pagsasanib ng malamig at mainit na agos. Ang malakas na magnetic field ay nakagambala sa nabigasyon. Ang karaniwang ruta ay tiyak na isang dead end. Ngayon, mayroon na lang akong isang paraan upang makaligtas. Sumunod sa agos. Pumasok sa pamamagitan ng tangent. May isang linya ng pag-asa. Tatay, naniniwala ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang lahat. Bangkang pumutol ng alon. Ngayon, sundan ang tangent at pumasok. Nagtagumpay ako. Tingnan ang hugis ng mga batong ito. Mukhang natagpuan ko na ang alamat na Devil's Reef.
Kaya pala ito ang alamat na Devil's Reef. Mukhang nandito lang sa ilalim ang king crab. Chenji, talagang ibababa na ang hawla. Napakadilim dito, parang ilalim ng kawali. Baba na. CJ, sabihin mo lang tutuloy na. Kung hindi ka makakuha, gagawin kong parang kasama lang kita sa dagat ngayon. Jiang Chen, yung sirang bangka mo. Gusto pang pumasok sa dagat manghuli ng alimango. Nakakatawa talaga. Siguro ngayon kasama ang bangka mo. Pinapakain mo na ang mga isda. Ha 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 ha. Nakita ko ang itsura mong mahirap. Nawawalan ako ng gana. Kapatid Jiang Chen, yung tao na yan ay isang maliit na tao na umunlad. Huwag mo silang pansinin. Sigurado akong hindi nila inasahan na hindi lang tayo namatay, kundi nakahanap pa tayo ng Devil's Reef at King Crab. Wave number. Itaas ang lambat. Breaking wave original number. Ang alimango ay medyo bilog. Ito ay mataas na uri ng hari ng alimango. Hindi. Ano bang uri ng panghuli ng alimango ito? Ito ay nasa ilalim ng dagat. Bibigyan kita ng imbakan para sa pagkain. A few. Magsama pa ng isang kahon. Bakit parang hindi lang ito ang laman ng lambat ng alimango? Kuya Chen, malulunod na ang barko. Hindi pa nga ako nakakatanggap ng asawa. May mali sa crab trap. Parang may nakasabit na sa Devil's Reef. Parang may nakabitin. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa tayo ganito, masusunog ang winch. Mahihila rin ang bangka. Bitawan ang winch. Nakatakas na ang alimango. Kung hindi, mawawala ang bangka. Gusto mong hilahin ang bangka ko sa tubig. Hindi ganun kadali. Nakatanggal na. Sa wakas, naakyat na ang crab trap. Bago pa man ito maibenta. Huwag mo muna akong tingnan. Pakiramdam ko gusto ka nitong bilhin. Ito ay isang dambuhalang alimasag na emperador. Tatay, nakita mo ba? Nagawa ko na ito. Pagkatapos post ni Brother Chen itong video, magkakagulo ang buong pangingisda. Umalis na tayo pabalik sa pantalan. Pagbalik natin sa pantalan, ipakita natin kay isang hong tao ang utang niya sa akin. Malapit nang pumasok ang bapor ng breaking wave sa pangingisda. Mag-ingat sa pagdocking. Malapit na tayo umuwi. Yung inutil na si Jiang Chen. Kahit na hindi siya nalunod sa dagat. Dahil lang sa sirang bangka niyang walang kwenta. Makakakuha pa ng ilang amoy pusang isda at bulok na hipon. Sa tingin ko, nasa dagat na siguro ngayon si Jiang Chen. Nanghuhuli ng isda, haha. Diba? Ang sirang bangka ni Jiang Chen ay naglakas loob pang maglayad. Talagang hindi alam ang kanyang kalagayan. Kahit na tinamaan ni Jiang Chen si Boss Zhang, mamatay sa dagat ay parang nakabawi pa siya. Ha ha ha. Mukhang bangka ni Jiang Chen ito.
Impossible ito. Zhang Hongtao. Hindi lang ako nabuhay at nakabalik. Nagdala pa ako ng ilang libong napakagandang Emperor Crab. Ang daming alimango. Lahat ay nahuli ni Jiang Chen mag-isa. Imposible yan, di ba? Yung ulo, mas malaki pa kaysa sa nakuha ni Boss Zhang sa barko. Tingnan niyo ang kinang ng kabibe ng alimango. Hindi ito pangkaraniwang kalakal. Ito ay dekalidad na produkto. Jiang Chen, huwag mong akalaing swerte lang ang nagdala sa'yo dito. Na talaga namang makakabangon ka. Nabalik ka na sa teritoryo ko. Gusto mo pa bang makalabas ng buhay kasama ang kargamento na ito? Ibigay mo sa akin, Scar. Ngayon, ang barkong ito. Walang sinuman ang dapat makaligtas. Lahat kayo, umalis. Kung ayaw mong masaktan, lumayo ka. Zhang Hongtao, gusto mo bang gawin ito sa harap ng buong pier? Maliwanag na nakawan. Agawin. Dapat sa akin na ang mga bagay na ito. Ninakaw mo ang pangunahing ruta ko. Hinuli mo ang mga alimango ko. Ngayon, hinuhuli ko lang. Ang sa akin. Nakakatawa talaga. Zhang Hongtao. Ang kapal ng mukha mo hanggang ganito. Maaari na itong ituring na pambihirang kakayahan sa pantalan. Itong mga hari ng alimango ay nakuha ko mula sa OpenSea gamit ang aking kakayahan. Wala itong kinalaman sa iyo, Zhang Hongtao. Dito sa pantalan na ito. Sino man ang sinasabi kong may-ari, siya talaga ang may-ari. Totoo, kunin mo na siya ngayon. Ang ukit ang barko, pati ang kargamento. Lahat ng tao. Ay ukit ang barko at ang kargamento. Sino man ang humarang, kunin na rin. Pwede nang luma ang barko. Ito ang buhay namin. Na iniligtas namin mula sa dagat. Walang sinuman ang pwedeng humawak. Saan ka nagmula, mga trabahador? Bakit ka nagtatangkang humarang sa akin? Umalis ka, huwag mong gawing dahilan ang buhay na nakuha mo. Pagdating sa pantalan, sino ang may matibay na kamao? Ang mga bagay ay para sa kanya. Hindi ako natatakot, Chenje. Hindi ako talaga. Wala akong nakuha. Itong mga alimango ay nakuha ko sa pamamagitan ng aking kakayahan. Medyo mayabang ka rin. Pagdating sa ksugang na ito, kung ikaw ay dragon, kailangan mo ring magpakumbaba. Kung ikaw ay tigre, kailangan mo ring humiga. Ibigay mo siya sa akin. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na kumilos? Kamay. Ang kamay ko, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung susubukan niyong lumapit pa, huwag niyong sisihin ako kung hindi ako magalang. Jiang Chen, malapit ka na sa kamatayan. Nagmamatigas ka pa rin dito. Tay, huwag mo na siyang patagilid pa. Agad na ayusin si Jiang Chen. Tingnan ko kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na galawin siya. Tingnan ko kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na galawin siya. Oh! Hindi ba't si Ginoong Lin ng Lin Group ito? Para lang sa isang mabahong isda. Kailangan mo bang magalit ng ganito? Boss Zhang, itong batch ng King Crab sa barko. Ako, si Lin Wan, ay interesado. Kaya't ikaw ba'y manghihimasok? Ginoong Lin, payo ko sa iyo. Mas mabuti kung huwag mong galawin ang batch na ito. Upang hindi masira ang iyong reputasyon. Kung anong produkto ang gustong kunin ng Lin Group, ako'y tiyak na gagawa ng pagsusuri. Hindi ka pwedeng makialam. Nagsisiksikan na ang lahat. Tingnan mo kung gaano kalayo ang kaya ng marating ng sirang bangka ni Jiang Chen. Hindi niya talaga makakaabot sa OpenSea. Yung mga king crab na ito, nakuha sa malapit sa industrial waste discharge point. Lahat sila ay sobrang kontaminado ng heavy metals, mga mapanganib na alimango. Mapanganib na alimango, Diyos ko. Kung may mamatay dahil dito, sino ang mananagot? Hindi nakapagtataka kung bakit sobrang laki nito. Akala ko ay mga alimango na naapektuhan ng polusyon. Lumayo na kayo agad. Huwag kayong mahawa ng malas. Zhang Hongtao, para lang maputol ang aking daan. Gumagamit ka pa ng mga paninira at kasinungalingan. Lahat ay makakagawa nito. Sino ang hindi nakakaalam sa buong bayan? Ang mga alimango na nahuli ko, si Jiang Chen. Sobrang sariwa at malinis. Ito ang mga alimango ng bangka na aking nakuha sa gitna ng bagyo. Mula sa malalim na dagat. Sobrang malinis. Yung sirang barko nyo na halos sumabog. Paano kaya makakapunta sa malalim na dagat? Kailangan mong mag-isip ng mabuti, Ginoo Lin. Para sa isang inutil na ito.
Sulit bang isakripisyo ang reputasyon ng Lin? Para sa kaligtasan ng pantalan, Ginoo Lin. Kailangan agad na ipasara at sirain ang mga mapanganib na alimango na ito. Sabi ko na sayo, kukunin ko ang mga paninda na ito. Tingnan ko kung sino sa inyo ang mailakas ng loob na sirain. Inspeksyon sa mga kalakal. May natanggap na ulat mula sa iba. Para sa reputasyon ng daungan, kailangan agad na i-secure ang kargamento ng barkong ito. Mandatory na pagsusuri. Mandatory na pagsusuri. Ha. Si Lauji ay dinala si Afiu. I-lock ang lahat ng anti-theft lock ng water tank. Isara ng lubusan ang inlet at outlet valve. Iwanan lamang ang circulation sa loob ng tangke. Jin Bolanghao, natatakot ka na sila'y magalit. Natatakot ka na sila'y magalit, Langhao. Sa ilalim ng panggagaya ng pagsusuri, magtapo ng lason sa tubig. Aking aasikasuhin ito ngayon. Sumakay sa barko. Bakit nakasara ang pinto ng kwarto? Bakit kailangang isara ang kwarto? Milyon-milyong mga dekalidad na hari ng alimango. Kung hindi tayo mag-iingat laban sa mga magnanakaw, maghihintay na lang ba tayo na nakawin ito ng mga may masamang balak? Mga tao, laban sa mga magnanakaw. Nakikita kong sinisira mo ang ebidensya. Si Scar, pakibutas ang pinto ng sasakyan. Zhanghong tao. Sa isang hampas lang ang pinsala. Baka hindi mo na kayang bayaran ito buong buhay mo. Ako ang sasagot kung may nangyaring masama dahil kay Scar. Sandali lang. Ginoong Jiang, kami ay mga mamamahayag. Dumating ako dito upang iulat ang iyong karanasan sa pagkuha ng alimango. Boss Zhang, tinawag ko ang mga mamamahayag. Ngayon, may 30,000 tao na nanonood ng balita. Gusto mo bang ipakita sa mga manonood sa telebisyon kung paano mo kinuha ang aking haring alimango? Paano mo kinuha ang aking haring alimango? Jiang Chen, tigilan mo na ang pag-arte dito. Ikaw, isang mabahong mangingisda. Sino ang makakakita ng iyong balita? Totoo bang nag-ulat si Boss Zhang tungkol dito? Ngayon, ang bilang ng manonood ni Jiang Chen ay lumampas na sa 100,000. Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na malalim na dagat na buhay na paraan ng pagpapanatili. Ang sistemang ito ko ay nakabase sa iba't ibang agos ng dagat, datos ng alat at temperatura. Nag-simulate ng Emperor Crab sa pinakaugat na kapaligiran. Kontroladong paghahati-hati ng temperatura. Sirkulasyon ng buhay na tubig. Para sa bawat alimango. Mas malakas ang bawat isa sa kanila, ang kalidad ng kanilang lugar ay hindi. Akala nila ay ligtas na, pero ang kalidad ay nakasalalay sa teknolohiya at kakayahan. Teknolohiya, nasa 13 siya ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng dagat sa lalim na 1 kilometro. 13 patuloy pa rin siya sa ilalim ng dagat sa lalim na 1 kilometro. 13 teknolohiya ay naglalaro ng itim, masyadong. 13 patuloy pa rin siya sa ilalim ng dagat sa lalim na 1 kilometro. 16 na ang teknolohiya ay hindi na nagtagumpay. Seryoso kong ipinapangako sa lahat. Ang mga nahuli kong hari ng alimango. Sariwa at malusog. Hindi ako magpapanggap. Ang mga datos ng sample ay real-time na nasynchronize. Madam, maaari mo bang i-anunsyo ang resulta ng pagsusuri? Sa pamamagitan ng otoridad na pagsusuri. Ang bangka ni Jiang Chen, ang Emperor Crab. Lahat ng sukatan ay nasa pinakamataas na antas. Kalidad, kalinisan, at nilalaman ng mabibigat na metal. Lahat ay walang kapantay. Pasok sa kategorya ng pinakamataas na kalidad na hindi na kailangang suriin pa. Maraming salamat, Madam. Kahit pumasa ka sa pagsusuri ng crab ni Jiang Chen. Anong silbi noon? Hindi ka makalabas sa pantalan na ito. Masasira ka lang sa barko at magiging basura. Jiang Chen, hindi ka namin matatalo. Ngayon, magpasuko ka na. May panahon pang aminin ang pagkakamali. Zhanghong tao. Akala mo ba ang daungan na ito ay pag-aari ng iyong pamilya? Kakabili ko lang nito. Ang karapatan sa paggamit ng pribadong daanan sa silangan. Bangkang pumutok ng alon. Bangkang pumutok ng ulan. Lahat ng dagat at lupa ay umalis na.
Jiang Chen, ito ang aming news hotline. Dahil sa iyong ulat, binugbog. Lahat ng malalaking kumpanya ng sariwang pagkain ay nakikipag-ugnayan. Nag-aalok ng doble ang halaga. Humihiling na bilhin agad ang batch na ito ng king crab. Jiang Chen, itong barko mo ay may pinakamataas na kalidad na king crab. Ang grupo ko, ang Lin, ay magbibigay ng presyo sa merkado. 3 beses ang halaga, buong barko ang dadalhin. Salamat, Ginoo Lin. Handa akong ibenta ang alimango sa Lin's Group. Jiang Chen, ito ang malalim na kasunduan sa estratehikong pakikipagtulungan. Sa hinaharap, mag-focus ka lang sa panghuli ng alimango. Ang iba, bahala na ako. Masaya ang pakikipagtulungan. Jiang Chen. 10 araw-araw. 3 beses ang kita. At ang unang bahagi ng bonus sa pakikipagtulungan ay naipadala na sa iyong account. Gawin mo na ang gusto mo. Bumuo ka ng sarili mong fleet. Salamat, Ginoong Lin. Salamat, Ginoong Lin. Ginoong Ji. Mga tao at materyales para sa pagbuo ng fleet. Kamusta na ang paghahanda? Huwag kang mag-alala, bata. Ako si Lao Je, nag-aayos ng mga bangka dito sa daungan ng 30 taon. Kilala ko ang mga tao dito, mga kapatid na matagal nang kakilala. Lahat sila ay magagaling sa pag-aayos ng bangka. Ayos, Lao Je. Ikaw na ang ilalagay sa posisyon ng supervisor ng operasyon ng fleet. Dapat siguraduhin ang kalidad at kaligtasan. Walang problema sa mga taong ito na naglalayag palabas. Siguradong aayusin ko ang lahat para sa iyo ng maayos. Ngayon lang naglabas ng balita ang tiyo ko tungkol sa trabaho. Yung mga mangingisda na pinutulan ng sahod ni Zhang Hongtao. Lahat ay nagsusumamo na malaman ang balita. Kahit ang diesel na dati nilang binibigay kay Zhang Hongtao, ay nagtatanong na rin sa amin kung pwede bang pumirma ng eksklusibong kontrata. Papasukin mo sila. Papasukin na, lahat ay pumasok. Jiang Chen, narinig namin kay Afiu na ikaw na ang may-ari. Sabi ni Afiu, sumunod sa iyo, mataas ang kita. Hindi lang mataas ang komisyon. Hindi mo na kailangang tiisin. Ang galit ng salbaheng iyon. Gusto naming sumali. Lahat ng sinabi ni Afu ay totoo. Mag-alala kayo. Basta sumunod lang kayo sa akin, si Jiang Chen. Sisiguraduhin kong susundin ko ang mga patakaran. Hindi ko kailanman kakaltasan ang kahit 1 sentimo sa inyo. Ang galing, Jiang Chen. Sige na, si Zhang Hongtao. Susunod, sasamahan ka na namin. Para muling makamit ang ating tagumpay kasama ka. Magandang araw, Ginoo Zhao, ang galing mo talaga. Ito si Jiang Chen. Jiang Chen. Napanood ko ang balita tungkol sa'yo. Tunay ngang batang matalino at magaling. Si Zhang Hongtao ay walang kwenta. Sa hinaharap, ang diesel at mga lambat ng inyong fleet ay sasagutin ng Zhao Group ko. Ang presyo ay tiyak na pinakamababa sa merkado. Salamat, Ginoong Zhao. Ang alok na ito, masaya akong makipagtulungan. Ang alok na ito. Ngayon, pupunta tayo sa direksyong ito. Siguradong makakakuha tayo ng malaking kita. Kapatid, ang lugar na ito. Dati, kilala ito bilang isang ganap na walang isda na dagat. Si Zhang Hongtao ay nalugi ng ilang milyong. Talaga bang makakahuli tayo ng alimango? Hindi ako nagtitiwala sa batang iyon. Sino ang dapat magtiwala sa iyo? Kuya Jiang Chen, hindi mo pa nakikita ang kanyang kakayahan. Pagsasanib ng mga alon, tamang-tama ang temperatura. Kuya, ngayon na. Maghulog na ng lambat. Mga kaibigan, sundin niyo ang utos ni Boss Jiang, maghulog ng lambat. Maghulog ng lambat. Manatili kalmado, huwag magpanik. Nabutas ang lambat, grabe. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming alimasag sa buong buhay ko. Wow! Ang huli mong net ay may timbang na hindi bababa sa 1,000 kilo. Si Efu ay nakipag-ugnayan kay Linwan. Sabi niya na magpapalapit kami sa bangka makalipas ang kalahating oras. Handa na kaming maghatid. Sige, haha.
Jiang Chen. Ikaw, patingin sa isang walang utang na loob na hayop. Sige, subukan mong agawin ang negosyo ko. Ngayon, ipapabagsak ko ang mga alimango mo. Lahat ay magiging bulok sa dagat. Jiang Chen, mabilis, umiwas ka. Papunta na si Zhang Hongtao. Jiang Chen. Akala mo ba dahil may suporta ka mula sa Lin Group, maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo? Ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo. Sa dagat na ito, kung sino ang tunay na boss. Pahalang na pagsagip, hindi matatag ang pagkakasalalay ng barko. Si Zhang Hongtao ay parang humahanap ng kamatayan. Lahat ng mga barko ay nasa ilalim ko, na bumubuo ng hugis ng swallows. I turn ang kaliwang manibela at ibigay ang buong lakas. Gumawa kayo ng malalaking alon. Talaga, may paraan ka, bata. Makinig ang mga kapatid kay Boss Jiang. Ibigay natin ang lahat ng lakas natin. Gumawa tayo ng alon para kina Zhang Hongtao. Hindi maganda. Huwag kalimutang stabilize ang bangka. Tulungan mo ako. Kuya, sobrang nakakaaliw yung ginawa mo. Sina Zhang Hongtao. Siguradong nahihilo pa sila ngayon. Sige na, wag na tayong makialam. Kailangan pa nating dalhin ang kargamento kay Linzong. Huwag masyadong mabangga. Mga kapatid, ito ang ating ginto. Jiang Chen, ang kalidad ng mga alimango mo. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Ayon sa ating kasunduan, ang unang batch ay ibibigay ko sa iyo lamang. Afu, pumunta ka sa accounting para magbayad. Babayaran ko ito ayon sa pinakamataas na presyo sa merkado. Dagdagan pa natin ang kita ng 20%. Tunay na mabilis si Ginoo Li. Kagabi, para lang subukan ang daloy ng hangin. Nagpuyat siya buong magdamag. Yung iniisip niya, ngayon ay nakatuon sa pakikipagtulungan. O hindi, nakatuon na rin sa panghuli ng alimango. Ginoo Lin, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Pupunta ako sa accounting para magtanong. Mag-usap kayo ng mag-isa. Tara, pumunta tayo sa opisina ko at umupo. Narinig ko si Zhang Hongtao na humarang sa iyo sa dagat ngayon. Hindi ka nasaktan, di ba? Nakaiwas ang aming barko sa paghaharang. Nagawa pa nila ng isang malaking alon. Mukhang siya ang nasaktan. Alam ko ikaw ang may pinakamagandang solusyon. May oras ka ba ngayong gabi? Huwag tayong pag-usapan ang trabaho. Kumain tayo ng mag-isa. Nakadate siya sa akin. Magandang lugar, ikaw ang bahala. Punta tayo sa seafood restaurant sa gitna ng lungsod. Huwag tayong magkalimutan. Walang silbi. Hindi mo nga kayang alagaan ang isang bata. Anong silbi mo sa akin? Jiang Chen, binabati kita sa iyong matagumpay na unang biyahe. Salamat sa tulong ng lahat. Napakamaayos ng paglalayag na ito. Jiang Chen, huwag ka nang magpakumbaba dahil sa kakayahan mong makuha ang napakaraming alimango. Ito ay dahil sa iyong sariling galing. Ipinagmamalaki kita para sa ating hinaharap na pakikipagtulungan. At para sa iyo. Jiang Chen, bakit siya nandito? Dahil ayaw na sa akin ni Zhang Hongtao. Ngayon pupunta na ako kay Jiang Chen para makipagbalikan sa kanya. Liu Ruyan, anong ginagawa mo dito? Jiang Chen, alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat sinundan si Zhang Hongtao na parang nababaliw. Hindi siya tao. Isa lang siyang hayop. Magsimula tayong muli, okay ba? Alam kong may puwang ka pa para sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Liu Ruyan, mula nang piliin mo. Si Zhang Hongtao sa sasakyan noong una. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Miss, mangyaring makipag-usap ka ng maayos.
Huwag mong guluhin si Jiang Chen. Hindi ito ang panahon mo para makialam. Si Jiang Chen, dati, ang anak na dinadala ko ay sa iyo. Lahat ay pinatay ni Zhang Hong Tao, yung hayop na yun. Para maghiganti sa'yo. Sadyang pinagbuntis niya ang anak ko. Liu Ruyan, matagal na tayong naghiwalay, 2 buwan na. Ngayon sinasabi mong buntis ka sa akin. Akala mo ba ako ay isang bobo? Dalhin mo siya palabas sa akin. Jiang Chen, humihingi ako ng tawad sa iyo. Seryoso ako sa iyo. Pasensya na. Nakapagpatawa ako sa iyo. Walang anuman. Nakapagpahinga na tayo sa mga problemang ito. Tama nga. May dala akong dokumento para sa iyo ngayon. 0% ng bahagi ng Lin's Fresh. Ihanda kong ibigay sa iyo. Hindi ito angkop, Ginoong Lin. Ako'y responsable lamang sa supply. Hindi ko kayang pasanin ang bahagi ng kumpanya. Jiang Chen. Ang iyong teknolohiya sa pagsukat ng agos ay nagkakahalaga ng ganito. Sa pagkakataong ito, ituturing kitang kasosyo sa teknolohiya. 0%. Hindi ito isang maliit na halaga. Sa pagkakaroon ng bahagi na ito, ikaw na ang magiging kasosyo ko sa Lin Group. Bakit ayaw mong tanggapin? Gusto ko, syempre. Kung gusto mo, pirmahan mo na agad. Masaya ang ating pakikipagtulungan. May pondo na ito. Ano ang plano mo? Bumili ng bagong barko para palawakin ang fleet. Gusto ni Zhang Hong Tao na hadlangan ako sa dagat. Kaya't gagawin kong akin ang karagatang ito. Lahat ng ito ay magiging aking teritoryo. Ang galing mo. Naipadala ko na ang pondo sa iyong account kanina. Jiang Chen, sige na. Kumusta ang naging progreso mo kagabi kasama si General Lin? Binilinan tayo ni General Lin. Binilinan tayo ni General Lin na makakuha ng 0% na bahagi sa Lin Group. Ikalawang pinakamalaking grupo, subok na 3 grupo. 2 taon, Lin Group, 0% na bahagi. Fusion Peng, 222,372, petsa, 202 taon, numero, value. Ikalawang bahagi, may tubig. Kailangan na nating maghanda bumili ng bagong barko. 2 taon, 702 taon, numero. Kailangan na nating maghanda bumili ng bagong barko. Numero, talaga namang magaling ka, bata. Nakuha mo ang 0% na bahagi ng Lin Group. Si Zhang Hong Tao ay nagbenta ng lahat. Pero hindi pa rin siya kasing galing natin. Aasikasuhin ko na ang mga kakilala kong shipyard. Mag-order ng 2 pinakabago na deep sea fishing vessel. Walang pagmamadali. Kailangan malaki ang ingay. Pero kailangan din nating mag-ingat kay Zhang Hong Tao na desperadong gagawin ang lahat. Tama si Jiang Chen. Yung anak ni Zhang Hong Tao ay pilyo at matapang. Kailangan maging maingat tayo sa mga gagawin natin. Katatanggap lang ng balita na nakuha ni Jiang Chen ang 0% ng shares ng Lin Group. Naghahanda na siyang pumunta sa kapital. Upang maghanda, mag-order ng 2 malaking barkong pangkaragatan. Gustong bumili ng bagong barko para makabangon. Hayaan mong makabili ka habang may buhay ka. Walang buhay para magmaneho. Ito ang mga barkong ito. Kapatid, itigil na ang pagputol ng lambat. Kailangan pa nating butasan ang ilalim ng barko. Kung umabot ito sa karagatan, maaari itong magdulot ng kamatayan. Bakit ka pa nag-uusap? Ang pera ni Zhang ay hindi basta-basta makukuha. Sinabi niyang dapat walang makabalik sa barkong ito. Bilisan mo ang trabaho. Kung mahuli tayo ni Jiang Chen, lahat tayo ay mapapahamak. May butas ang ilalim ng barko. Dapat ay sinadya ng isang tao. Napakamahirap hanapin ang butas na ito. Nang lumabas kami sa dagat, mabagal ang pagtagas. Hindi talaga ito mapapansin. Pagdating ng barko sa malalim na dagat, kapag tumaas ang presyon ng tubig, agad na mapupunit ang ilalim ng barko. Ang taong sumira sa barko ay gustong pumatay sa atin. Lahat ng tauhan ng barko makinig. Kaligtasan una. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Pansamantala tayong hindi lalabas para manghuli ng alimango. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang barko. Kailangan nating alamin ang katotohanan ng nangyari. Ngayon ay aayusin na natin ang barko. Mayroon akong bagong nakuha na kagamitan.
Maliit na kamera. Waterproof. Babalik sila para gumawa ng gulo. Tinitiyak namin na makuha ang bawat galaw nila. Bilisan mo, sabi ni Ginoong Zhang. Ituloy natin ang pagsira sa mga bangka ni Jiang Chen. Hanggang sa sila ilumubog. May ebidensya at testigo. Ngayon, ipapasa natin ito sa legal team ni Ginoong Lin. Unahin muna natin. Basta mapaso lang si Zhang Hongtao sa kaso. Sobrang mura na niya yun. Hindi ba't gusto niyang mawala tayo ng walang nakaligtas? Gusto kong siya mismo ang dalhin sa bilangguan. Huwag kayong mag-alala. Naayos na namin ang katawan ng barko. Lahat maghanda na. Sasakay tayo sa dagat gaya ng dati. Boss Jiang, hindi ka nagbibiro, di ba? Ano ang gagawin natin sa butas sa ilalim ng barko? Naayos na nila Oje ang bangka sa magdamag. Nahanap na rin namin ang salarin na sumira sa bangka. Sino ang gustong sumama sa akin sa dagat? Sa pagkakataong ito, magbibigay ako ng karagdagang isang bahagi sa lahat. Sundin ang utos ng boss. Ihanda na ang paglalayag. 1-1-0. 1-1-0-7-0-70. Ang barko ni Jiang Chen ay lalong tumatakbo ng walang kontrol. Hindi pwede. Kailangan nating pigilan sila. Ginoo Zhang. Ang Departamento ng Obserbasyon ng kumpanya. Kakatanggap lang ng babala tungkol sa yelo sa dagat. Sinasabi na sa susunod na 48 oras magiging matindi ang yelo. Inirerekomenda na itigil ang paglalayag. Mungkahi. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang magmungkahi sa akin? Kung sakaling si Jiang Chen, maagang nakakuha ng lugar sa crab farm na iyon. Huwag na tayong magpatuloy sa pangingisda sa harbor. Ipagbigay alam sa fleet. Lahat sumabak sa dagat. Yung crab farm ay sa akin. Hindi kay Jiang Chen ito. Sino ang may lakas ng loob na mag-antala? Diretso ng bawasan ang sahod. Ginoo Zhang. Pero itong yelo sa dagat. Walang masyadong paligoy-ligoy, magmadali na at ayusin ang mga barko. Kapatid Jiang Chen, ang fleet ni Zhao Hongtao ay pilit ng umaalis sa pantalan. Kakalabas lang ng babala tungkol sa yelong dagat. Ngayon siya lalabas. Mukhang nagmamadali na si Zhang Hongtao. Pero hindi pa pwedeng pumasok sa dagat na iyon. Alam mo naman ang tungkol sa yelong dagat. Kapag pinakamakapal ang yelo, hindi kakayanin ng barko ang bigat. Yung crab fishing ground na iyon, ito ay nasa tala-arawan ng iyong ama, na nakatala ang pangunahing koordinato. Alam ni Zhang Hongtao na mataas ang ani doon. Gusto niyang maagaw ang pagkakataon. Talagang pera ang kailangan, hindi buhay. Mukhang lumalaki ang yelo sa harap ni Zhang. Inirerekomenda ang umiwas. Umiwas sa anong umiwas? Direktang itulak. Tapos na, lulubog na ang barko. Nabali ang katawan ng barko dahil sa yelo. Mabilis ang pagpasok ng tubig. Magpapadala ng senyales ng pagtulong. Ay! Ang frequency ni Kuya ay kaisang Hongtao. Gaano karaming fuel ang nasa barko natin? Nakakapaglakbay na ng ilang libong milya. Kuya, hindi ka ba pupunta para iligtas si Zhang Hongtao? Hindi ako pupunta para iligtas si Zhang Hongtao, kundi para iligtas ang mga tripulante sa vapor wave. Hindi sila dapat mamatay doon sa simula. May barko dito sa paligid. Nasaan si Zhang Hongtao? Si Zhang Hongtao siya. Iniwan kami at tumakbo gamit ang lifeboat. Boss Jiang. Ikaw ba ang anak ni Master Jiang? Kilala mo ba ako, tatay? Higit pa sa pagkakakilala. Noong araw, iniligtas ni Master Jiang ang buhay namin ni Zhang Hongtao. Noong araw na iyon, ang bangka ni Zhang Hongtao ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Si Ginoong Jiang ay sumisid para magligtas. Ngunit siya ay namatay sa dagat. Ngunit sabi ng nanay ko, ang tatay ko ay nahulog sa dagat at nalunod. Si Zhang Hongtao noon ay humadlang upang hindi natin malaman ang katotohanan.
Niloko ang lahat, na si Ginoong Jayang ay namatay sa sarili niyang pagkakamali. Ganito pala iyon. Tatay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makaganti ako para sa iyo. Talagang salamat, Ginoong Jayang. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako at pinapakain na sa isda sa yelo. Walang anuman. Pumunta ka muna sa imbakan at magpainit. Walang balita kay Zhang Tao. Nandyan pa rin ang signal ng locator ng life raft. Dapat nakabalik na siya sa sarili niyang paraan. Iniwan ang mga crew at tumakas mag-isa. Talagang kayang gawin ni Zhang Tao ang ganito. Sige, punta na tayo sa imbakan para tingnan ang mga crew. Lolo, sabi mo kanina sa barko, tungkol sa tatay ko noong taong iyon. Maaari mo bang ulitin? Jiang Chen, wag mo akong pahirapan. Matagal ko nang hindi maalala ang mga bagay na ito. Hindi kita pinipilit na magpatotoo para sa tatay ko. Gusto ko lang malaman. Nakita mo ba iyon nangyari noong araw na iyon? Hindi malinaw ang pagkamatay ng tatay ko noon. Ang mga sinasabi mo, mahalaga ito para sa akin. Nandoon ako sa buong oras sa barko. Lahat ng ito ay malinaw na nakita ko. Noong araw na iyon, malinaw na nakita ko sa barko. Hindi normal ang alon at hangin noong araw na iyon. Matagal nang nagbigay ng babala ang mga otoridad sa pangingisda. Sinasabi ni Zhang Tao na may malaking bulto sa dagat na iyon. Pinilit niya kaming pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Sa resulta, hindi kami nakalayo. May mga bahura sa ilalim ng barko. Nalaman ko, palaging hindi sumusunod si Zhang Tao sa mga patakaran. Noong panahon na iyon, ang barko ng tatay mo ay nandyan lang malapit. Narinig niya ang aming senyales ng pagtulong. Siya ang unang dumating upang iligtas kami. Nakapunta na kaming lahat sa ibabaw. Ngunit ang tatay mo ay nawasak ng isang alon. Hinding-hindi na siya nakabalik. Ibig sabihin, noong araw, niligtas ng tatay ko si Zhang Tao. Pero nang makaligtas na kami sa baybayin, si Zhang Tao ay nagbigay ng babala sa amin isa-isa. Walang sinuman ang pinapayagang ilabas ang katotohanan. Sinabi niya sa lahat na ang iyong ama ay nagkamali lang at nahulog sa tubig. Sinabi pa niya na sinumang manghimasok ay huwag nang umasa na makapagtagal dito sa daungan. Ngayong gabi, kasama kang nailigtas. Sa mga taong ito, sino pa ang naroroon noon? Isipin ko si Old Wang at si Xiao Chen nandyan. Noon si Xiao Chen bata pa. Nandyan din ang kuya niya sa barko. Nakita ng kuya niya ang lahat. Napakabuti. Bro, anong balak mo? A few. Isulat mo ang lahat ng pangalan at contact details ng mga crew na nailigtas ngayong gabi. Walang dapat mawala. Isulat mo lahat ng maayos. Pero kung malaman ni Zhang Tao na hinahanap natin ang mga saksi noon, tiyak na hindi siya titigil. Kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Wala siyang oras para dyan ngayon. Kakatapos lang niyang makaligtas mula sa yelo. Abala siya ngayon sa ospital, nanginginig. May isang bagay si Lin Wan. Kailangan ko siguro ng tulong agad. Sa iyong legal na team, tiyak na tutulungan kita sa iyong mga bagay. Ang mga dokumentong ito ay kinuha mula sa lokal na archive ng pangingisda na naitala. Ginoong Lin, ito ay mula 20 taon na ang nakalipas. Ang talaan ng pagmamay-ari ng crab farm na iyon. Ang orihinal na nagrehistro ay si Jiang Shuhai, na siya ring ama ni Jiang Chen. Ama, paano nakuha ni Zhang Tao ang puok ng alimango na ito? Sa kanyang pangalan, 3 buwan pagkatapos mamatay si Ginoong Jiang. Naglabas si Zhang Tao ng tinatawag na kasunduan sa paglilipat, na sinasabing pinirmahan ni Ginoong Jiang noong siya ay buhay pa. Ngunit ang pagsusuri sa sulat kamay ng kasunduang ito, hindi ito kailanman na ilabas sa publiko. Ihanda ang orihinal na kopya. Ihahatid ko ito kay Jiang Chen ng personal. Narito ang mga ebidensyang hiniling mo. Ito ang sulat kamay ng tatay ko. Ito ikaw. Ama, ito ang orihinal na kontrata noong nagrehistro sa pag-alis ng lugar. Tingnan mo itong pahina. At si Zhang Tao.
Ang isinumite na kasunduan sa paglilipat ay ganap na magkaiba ang pirma. Binili ni Zhang Hongtao ang pirma ng tatay ko. Higit pa rito, may mga ebidensya. Mga ebidensya. Nakita ko pa ang iba pang impormasyon. Ang tala ng panahon noong araw na nagkaproblema si Ginoong Jiang. Walang anunsyo ng pagsasara ng daungan noong araw na iyon. Si Zhang Hongtao ang pumasok sa mapanganib na karagatan ng walang pahintulot. Lin Wan, salamat sa iyo. Mahalaga ang ebidensyang ito para sa akin. Ginoo, nagtatrabaho ka noon sa barko ni Zhang Hongtao, hindi ba? Sino ka? Ako ang pamangkin ni Lao Jie. May pagdinig bukas. Kailangan namin ng iyong testimonya para pabagsakin si Zhang Hongtao. Kaya mo bang dumating? Si Zhang Hongtao ay may mga bangka at daungan ngayon. Kung ako ay magtestigo, natatakot akong kailanganin ko. Si Zhang Hongtao ay hindi na nakapagtagal sa daungan ng mangingisda. Ikaw yung Jiang Chen na tumulong sa mga mangingisda dati. Tama. Ayos lang, ikaw ay nagbigay ng buhay para sa mga mangingisda. May prinsipyo. Handa akong maging saksi para sa iyo. Kailangan nyo ang mga record ng trabaho mula 10 taon na ang nakalipas. Matagal nang nasira iyon. Kailangan din natin ang mga bagay na hindi sira. Ay rehistro ang mga koordinasyon para sa biyahe. Kahit na isang pirasong papel. Alam mo ba kung anong tawag dito pagbabalik sa nakaraan? Alam ko. Ngunit kailangan talaga nating balikan ang nakaraan kay Zhang Hongtao. 2. Ito ang mga lumang record ng shipyard. Ang mga koordinato ng trabaho na inireport ni Zhang Hongtao noong araw ay katulad ng lokasyon ng crab fishing sa dagat na nakasulat sa diary ng iyong tatay. Hindi lalampas sa 3 milya ng dagat. Ibig sabihin, ginamit ni Zhang Hongtao ang record ng trabaho ng iyong tatay nang hindi nagpapahintulot. At nag-apply siya para sa isang proyekto ng pribado. May isang tao pa. Nakasali sa rescue operation noon, isang luma ng mangingisda. Nakontak ko si Sean noong nakaraang linggo. Handa siyang tumestigo. Alam niya ba ang mga panganib? Alam niya. Sabi niya may utang siyang salita sa tatay mo. Malapit ng 20 taon na ang nakalipas. Kailangang sabihin niya bukas. CJ, bukas, hayaan mong sumama si Zushan para magpatotoo. Uy, talagang naglakas loob kang dumating ah. Nagdala ka pa ng ilang mga mangingisda para magpasikat. Zhang Hongtao. Tingnan mong mabuti kung sino sila. Zushan. Bakit ka nandito? Zhang Hongtao sa loob ng maraming taon. Utang mo kay Jiang Shuhai ay utang mo rin sa pantalan ng pangingisda. Dapat mo na ring bayaran. Kung magmamalaki ka pa ng isang salita ngayon, hahayaan kitang walang makakain at maglakad ng walang dala. Bahala ka na sa sarili mong paraan. Kinatawa ni Director Zhang. Pakibuksan na ang inyong pahayag. Kayo po, lahat. Ang aming hinihingi ay simple lamang. Itong lugar ng mga gintong alimango ay pinangangasiwaan ng Hongtao Fisheries sa loob ng 20 taon. Na lumikha ng maraming trabaho at buwis para sa lokal na komunidad. Na lahat ay nakikita. Ngayon, isang bagong salta na wala pang 6 na buwan sa dagat ay nais umangkop gamit ang isang tinatawag na bagong teknolohiya para kunin ang mga bagay na itinaguyod namin sa loob ng 20 taon. Makatwiran ba ito? Narinig ko na si Ginoong Jiang Chen ay galing sa aming Hongtao Fisheries na tumatanggap ng sahod mula sa dating amo at natutunan ang teknolohiya. Ngayon ay kumakagat sa kanyang dating amo. Ang ganitong asal, sa totoo lang, ay isang trader sa industriya. Ginoong Jiang Chen, may gusto ka bang ipagtanggol? May 3 bagay lang akong sasabihin. Unang bagay, tungkol sa lugar ng alimango. Ito ay 20 taon na ang nakalipas. Ang aking ama na si Jiang Shuhai ay nagrehistro ng kontrata sa lugar na ito ng alimango. At ito namang isa ay ang kasunduan sa paglilipat na ginamit ni Ginoong Zhang sa paglipat ng pagmamay-ari. Ang pirma ng tatay ko ay nakita ko mula pagkabata. Zhang Hongtao, tanungin mo ang iyong konsensya. Ito ba ay pirma ng tatay ko? Ikaw, nag-aakusa ka ng walang batayan. May utang na pera si Jiang Shuhai sa akin noon. Pinautang niya ito sa pamamagitan ng crab farm. Nakasulat ito ng malinaw sa puting papel. Ikalawang bagay, tungkol sa teknolohiya. Sinasabi mong ninakaw ko ang teknolohiya mo. Ang diploma ko mula sa Ocean University. Baka peke ba ito?
Yung papel ko tungkol sa algorithm ng agos ng dagat na inilathala ko sa isang profesional na journal. Kinopya ba yun? Pero si Zhang, ikaw, sa loob ng 20 taon, maliban sa pagsasamantala sa mga mangingisda, tatanungin kita, ano ang naging kontribusyon mo sa teknolohiya ng pangingisda? Nakaimbento ka ba ng mas matibay na lambat? O pinababa mo ba ang pagkonsumo ng langis ng barko? Wala kang ginawa na kontribusyon. Isa ka lamang na nagnakaw ng pawis ng aking ama. Nang aagaw ka ng kanyang mga tagumpay. At pinaparatangan mo pa ang kanyang anak na isang magnanakaw. Bumubula ka, Jiang Chen. Huwag mong akalaing nakapagbasa ka lang ng ilang araw. Ay makakabali sa katotohanan. Sige, sabihin natin ang ikatlong bagay. Tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Ginoo Zhoushan. Pakisabi sa lahat. Noong huling hapon, 20 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari sa dagat? Naglabas ang meteorological station ng babala sa bagyo. Hindi nakinig si Zhang Hongtao sa payo. Kailangan talaga niyang maglayag papunta sa lugar ng mga bahura. Sabi niya, nakakita siya ng malaking kargamento. Sa huli, lahat ng barko ay tumama sa bahura. Siya ay si Jiang Laoda. Iyon ay si Jiang Chen na ama, si Jiang Shuhai. Nakatanggap siya ng signal ng tulong. Hindi nagsalita, agad na nagsimula ang barko para iligtas ang tao. Boss Jiang. Iniligtas kami isa-isa mula sa tubig. Ang huli na nailigtas ay si Zhang Hongtao. Para mailigtas si Zhang Hongtao na natakot, hinila papunta sa barko. Si Boss Jiang mismo ay hindi na nakabalik. Zhang Hongtao, ikaw na hayop. Akala namin na aksidente ang pagkamatay ni Jiang Laoda. Pero ikaw pala ang pumatay kay Jiang Laoda. Sinasaklao mo pa ang crab farm ni Jiang Laoda. Kasinungalingan, lahat kayo ay nagsisinungaling. Siguradong binayaran kayo ni Jiang Chen. Sinira niya ang pera para bilhin kayo. Hindi ko kailangan bumili ng sinuman. Dahil ang katarungan ay nasa puso ng tao. May bagong ebidensya ang aming panig na isusumite. Ito ay isang sapat na ebidensya upang sirain ang reputasyon ni Jiang Chen. Kami ay nag-aakusa na si Jiang Chen ay habang nagtatrabaho sa Hongtao Fisheries, ay ginamit ang kanyang posisyon upang iligal na magnakaw. Pangunahing lihim ng negosyo ng Hongtao Fisheries. Ito ang kanyang sandigan sa tagumpay ngayon. Ang tinatawag na bagong teknolohiya. Lahat ng kanyang tagumpay ay nakabatay sa pangangalakal ng pagnanakaw. Tagapangulo, humihiling ako na tawagin ang aming saksi. Ito si Ginoong Wang, dating teknisyan ng Hongtao Fisheries. Isa rin siyang katrabaho ni Jiang Chen noon. Ginoong Wang, pakiusap, sabihin mo sa lahat kung ano ang nakita mo ng iyong mga mata. Nakita ko si Jiang Chen bago siya umalis, na gumagamit ng ESP upang kopyahin ang data mula sa server ng kumpanya. Nandoon ang modelo ng pagsusuri ng crab farm. Jiang Chen, patay ka na. Wala akong tanong para sa iyo, Ginoong Wang. Gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat ang ilang mga recording. Jiang Chen, araw-araw mong pinaglalaruan ang mga basurang datos mo. Anong silbi niyan? Buong buhay akong nangingisda. Kailangan ko ba ng isang batang tulad mo para turuan ako? Ito si Ginoong Zhang, na nagsalita sa pagtitipon ng mga empleyado. Mayroon pa akong 3 katulad na recording dito. Lahat ay mula kay Ginoong Zhang. Natahasang ibinababa ang reputasyon ni Ginoong Jiang Chen. Sa mga pahayag tungkol sa mga teknikal na resulta. Bukod dito, ito ay tungkol sa industriya ng pangingisda ni Hongtao. Nakaraang 3 taon ng mga ulat sa pananalapi. Malinaw naming nakikita ang 200. Ang tinatawag na pangunahing teknolohiya. Ang pondo para sa pananaliksik at pag-unlad ay 0. Isang bagay na hindi kailanman naipasa sa proyekto. Ngayon ay biglang naging pangunahing lihim ng negosyo. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Zhang Hongtao, ang sinasabi mong lihim ng negosyo ay wala kundi mga basurang papel na itinakwil mo. At ako, gamit ang aking talino, ay lumikha ng sarili kong pangunahing teknolohiya. Mayroon pa tayong huling ebidensya. Nilalaman tungkol kay Ginoong Zhang Hongtao na matagal nang may utang. Pagbawas sa sahod ng mga mangingisda, at ang pinakahuling pagkakataon, na hindi pinansin ni Zhang Hongtao ang babala sa yelo sa dagat.
Hindi pinansin ni Zhang Hongtao ang babala sa yelo sa dagat 100,000. Pinilit ang fleet na mangisda sa panganib. Nalabis na naglagay sa panganib ang buhay ng mga crew. Napaglabag sa mga regulasyon. Kompensasyon bago ang kontrata para sa mga piyesa ng makina sa Tangjay. Iyan ang bakas ng kamay ko, Zhang Hongtao. Utang niya sa akin ang 3 taon na dibidendo. Walang kahit 1 sentimo. At ako rin. Sabi niya, hindi sapat ang laki ng huli kong isda. Kinuha lahat ng mga produkto ko. Ibebenta sa iba. Tumahimik kayong lahat. Kayo, mga puting mata na lobo. Tumahimik kayong lahat. Walang makakain kayo kung wala ako. Mangyaring panatilihin ang kaayusan sa lugar. Lumalalim na ang yelo, Zhang Zong. Hindi na kayang tiisin ng bangka. Pakiusap, hayaan nyo kaming bumalik. Bumalik, gumastos ako ng ganito karaming pera. Wala nga akong nakita ni Anino ng alimango. Sino ang may lakas ng loob na magsalita pa kapag bumabalik na tayo? Kung ganon, umalis ka na at pakainin ang mga isda. Bumangga, bumasag ng yelo at tumuloy. Ayon sa pagsusuri ng pagdinig, si Zhang Hongtao ay matagal nang aagaw ng mga pangunahing ari-arian ng iba. Malubhang nakikipagkumpetensya at sinasamantala ang mga empleyado. Maraming paglabag sa mapanganib na operasyon at iba pang mga katotohanan. Host, pakinggan mo ang paliwanag ko. Walang kailangang ipaliwanag. Ipinapahayag ko na simula ngayon ang host. Ipinapahayag ko na simula ngayon ang permanenteng pagbawi ng lisensya ni Hongtao Fisheries at lahat ng karapatan ni Zhang Hongtao sa pangingisda. Napakasama. Ang galing naman. Ang galing talaga. Sa wakas may nakapigil sa kanya. Hoy, Zhang Hongtao. Napanood namin ang balita. Ipinaalam ko na sa iyo. Simula ngayon ang kumpanya namin. Ititigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa Hongtao Fisheries. Anong kasunduan? Tapos na, lahat tapos na. Agad na pinatalsik ng seguridad si Zhang Hongtao. Maghintay ka lang dyan. Jiang Chen, huwag kang magpakasaya. Hindi kita palalampasin. Kayong lahat, maghintay kayo dyan. Sige, Jiang Chen, ang galing mo. Nakapaghiganti ka para sa amin. Ginoong Jiang Chen. Nabuwal mo si Zhang Hongtao, ang mangingisdang may kapangyarihan. Ano ang susunod mong plano? Hindi mahalaga ang aking personal na bagay. Ang mahalaga ay ang mga mangingisda sa ating nayon. Sa wakas ay makakatayo ng tuwid. Sa kanilang sariling mga kamay. Onestong nagbabangka at kumikita. Kasama kayo, makakasama ko. Mas lalo pa nating papaganda ang ating buhay. King Hai. Mga tito, tiyo, mga kapatid, King Hai Fish. Bumagsak si Zhang Hongtao. Kakasimula pa lang ng magagandang araw natin. Ako si Jiang Chen, nangakong dito. Mula ngayon, itatayo na namin ang sarili naming kooperatiba sa pangingisda. Good Jiang Chen. Salamat sa'yo. Yung malaking bundok na nakapatong sa amin. Sa wakas ay naalis na rin. Mula ngayon makikipagtulungan na kami sa'yo. Sabi mo, pa-east. Hinding-hindi tayo pupunta sa kanluran. Ay. Naisip ko na ang pangalan ng kooperatiba. Tatawagin itong Chengxin Pangingisda. Chendi Pangingisda. Sama-sama tayong magtutulungan. Magiging isa tayo. Sa bawat sentimong kikitain natin mula ngayon, lahat ay malinaw na nahahati sa kamay ng lahat. Tayo ay umaasa sa siyensya. Umaasa sa teknolohiya at sipag. Tamang-tama ang kita natin. Mabuti. Mga kapatid at mga tiyuhin, ang bangka ang ating pinagkakakitaan. At higit sa lahat, ito ang ating kaligtasan. Noong nandyan si Zhang Hongtao,
Pumunta lang kami sa dagat. Hindi alintana ang aming buhay. Hindi na pwede iyon. Mula ngayon, ituturong ko sa inyo kung paano alagaan ang mga bangka. Mangisda ng tama. Sama-sama tayong manghuli ng alimango at kumita ng malaki. Bumalik ng ligtas sa bahay para makasama ang asawa at mga anak. CJ. Suportahan si Boss Jayang. Boss Jayang, congratulations. Ano ang mga plano ng Chengxin Fishery sa hinaharap? Kulang pa ba kayo ng may-ari ng tindahan? Matagal ko nang naihanda ang aking mapa ng paglalayag para sa iyo. Nasa lokasyon, Ginoong Lin. Gusto mo bang sumakay sa aking bangka? Hiningi ko ito pero hindi ko nakuha. Sa wakas, nagising na ang batang ito. Jiang Chen. Pasensya na sa iyo. Mas lalo na sa iyong ama. Noong una, naligaw ako ng landas. May utang ako sa iyo. Hindi na ito mababayaran sa buhay na ito. Umalis ka na. Ayaw kong makita ka ulit sa nayon ng mga mangingisda. Mga kapatid, simula ngayon. Nagsisimula na ang panahon ng ating Chengxin Fisheries. Opisyal na nagsimula. Chengxin, opisyal na nagsimula, sama-samang nagkakaisa, lumalakad sa mga alon. O, nagsimula ang bagong panahon. Chengxin Fishery. Ang aming layunin ay ang mga bituin at ang malawak na dagat. Ang fleet ng Chengxin Hao ay nagsimula na.